Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, pinakamalaking government hospital sa Pangasinan, may inihandang sorpresa para sa ilang pasyente nito kaugnay ng Hypertension Awareness Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Walay espesyal ya aktibidad jagawaan na Region 1 Medical Center dyan syudad na Dagupan, Duyag na Pangasinan, katakip na pikakasakay at Hypertension Awareness Month. Unong sa anunsyo na bitnan ospital no ago na Huwebes, petsa 23 na tanyabulan sa unaan niya 30 pasyente dyan Heart Station Clinic na outpatient department at makaawat na libreng tambal. Ayaw at kaiba at sa panangikampanya na Region 1 Medical Center na regular, yapan ng nang at presyon na dala na bawat tuo, ampyan na antaan niya tampol na syupare at agay, tan nasambot para abiglaman. Kanupugan niya ang pinaiarawi so totoo at hypertension ya delikado tanayarin pansingagan na ipataya sa kaya too. Malalapod RP Dagupan, Shak si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group sa Mountain Province, sumuko sa mga otoridad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balio. Sinmoko kadagiti otoridad ti may sa adati ang miyembro ti Communist Terrorist Group wenno CTG sa Jainatonin Mountain Province idi napalabas alawas. Daytoy ket gapo iti agtultuloy a kampanya ti gobyerno nga End Local Communist Armed Conflict wenno ELCAC iti probinsya. Ti sinmoko ket dati a rebelde a miyembro ti KLG Marco Leonardo Paxi Command KLG Ampis a nagboluntaryo nag-surrender kalpasan ti negosasyon dagiti pulis iti Tonin Municipal Police Station, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, PNP South, ken dumapay a unit ti Police Provincial Office, ken Regional Office Cordillera, kastamat dagiti na dumaduma a unit ti Philippine Army a makinsakop ditoy Mountain Province. Karaman nga insuko ti dati a rebelde ti sagay sa armas, kas ti homemade shotgun, rifle grenade, trip flare, ken dagiti subversive document. Sigon iti Provincial Information Office ti PNP, tinabaligi a panagtinulong dagiti na duma-duma a law enforcement agency dito'y Mountain Province ket mang panagnak iti commitment datap no agnay-nay ti Kapya ken Linak dito'y probinsya. Narpos na Bontoc, Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Road clearing operations patuloy sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agtultulo iti mararamid nga road clearing operation iti syudad iti Tabuk kang runan ditoy dagiti sakop ti gobyerno wenno road right of way iti sentro kan barangay ti syudad. Napili kas pilot barangay ditoy iti Dagupan sentro nga iso iti sentro a barangay ti syudad nga Tabuk. May palagip ngayon pa kamo ni City Local Government Operations Officer Helen Lacuesta ang maibasar iti Memo Circular 2023-017 iman mandato iti DILG nga awan kumadag iti anyaman nga obstruction wenno lapad kadagiti kalsada sakop iti gobyerno. Karaman dito ay dagiti illegal structures, negosyo, illegal vehicle parks, terminals, sports facilities, panagbilag ti agricultural products, dump aggregates, ken dadumapay. Sigun pa kinila Cuesta, rebangan ti lokal gobyerno nga liklikan dagiti disgrasya kadagiti kalsada. Mani po DZRK, Tabuk City, Ren Zero Joaquin nagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Residente sa geographically isolated and disadvantaged area o GIDA sa Quezon. Binigyan ng libreng serbisyong medikal ng Kapitolyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Nagkalooban ng libreng serbisyong medikal ang mga residente na nakatira sa Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA sa Barangay Umiray, General Nakar, Quezon ng Kapitolyo nitong Sabado. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, 10 oras ang nilakbay ng medical team sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan at ni Governor o Vice Governor 3rd Alcala para gamutin ang mahigit sa 2,600 na mga residente ng Barangay Umiray. Libreng ipinagkaloob sa mga ito ang serbisyong medikal tulad ng medical check-up, dental extraction, minor surgery, tuli, eye check-up, UTZ, X-ray, ECG, FBS, RBS at PCV vaccine, cholesterol, uric acid, urinalysis, and CBC testing. Nagbigay din ng tulong ang Provincial Veterinarian para sa may mga alagang hayop habang ang Provincial Treasurer's Office ay nagkaloob ng financial at medical assistance sa mga pasyenteng hindi naka-avail ng ibang gamot at laboratory check-up. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Farmaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Bangko Sentral ng Pilipinas, Puerto Princesa Branch. Muling nagpaalala sa lahat ng mga bangko sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na huwag tumangging palitan ang mga sira-sira at maruruming banknotes na ipapalit sa kanila. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. May bank account man o ara ang isarang tao dapat tulusan ng isarang bangko ang unfit ig modulated banknotes nga irarapit kananda. Sa pagpakiman kanundaya ang DWMR, Radyo Pilipinas Palawan Ingkon i Evelyn Tanagon, manager ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Puerto Princesa Branch nga ara daylan para tanggihan ng isarang bangko ang mga dapat tulusan nga mga rangga ig mabuburing deng papel na kwarta. Makon patana, kasuguan nga dapat tumanen ang anumang bangko sa enterong nasyon. Klaro ra itanagon nga inkasong may bangko sa syudad nga magatanggi sa proseso, pwedeng ipaalam sa andang opisina. Sigurado ang manager ang BSP Puerto Princesa Branch nga aksyonan andang lagi sa madaling tiyempo ig-abiswan andang mga bangko nga hindi agtulos ang mga kwartang papel nga maririmo ig-ranggaron. Tawan iimportansya itanagon nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang aga-serving regulatory agency ang nasyon nga may kalalaban sa official currencies ang Pilipinas. Ig-ara namang daylan para hindi jay dasunon ang tanan nga mga bangko sa enterong nasyon. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kadamyan. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Personal Protective Equipment o PPE ipinamigay sa mga ground personnel ng Calbayog City Solid Waste Management Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga gindistribuer ang Personal Protective Equipment o PPE sa ground personnel sa City Solid Waste Management Office o CSWMO sa siyudad San Calbayog durante sa pakighuro himang raw ni Mayor Munmun Uy sa mga ground personnel sa LGU Conference Room City Hall Compound. Ang distribusyon sa nasabing nga PPE nga ginkakomponer sa tulong nga bado, baseball cap,
raincoats ngan gloves ingin pangunahan ni Calbayog City Mayor Raymond C. Uy. Durante sa nasabing aktibidad, ginsiguro sa alkalde sa mga ground personnel nga andam siya perme nga maghatag san miskan nano nga bulig bahin san ira panginahanglan sa era mga trabaho. Kasumpay sini ginanunsyo liwat niya nga usap pa nga set san protective gear ani papanhatag sa mga ginsering nga benepisyaryo. Ang pagdistribuer san PPE inisyatiba san gobyerno lokal nga masiguro ang safety nga well-being san garbage collectors samtang nagkokolekta sira san mga basura sa bugos nga syudad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Peace and order situation sa Surigao del Sur nananatiling kontrolado ayon sa Philippine National Police. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagpabilin gihapon nga manageable o kontrolado ang peace and order situation dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur. Kinang gibutiyag ni Police Colonel Harry Domingo, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag niini nga padayon ang ilang deployment sa kapulisan labi na sa mga places of convergence dinhi sa probinsya. Sumala pa nga tungod sa pag-surrender ni Commander Nico nga usa ka taas nga leader sa Guerrilla Front 30 sa Communist Terrorist Group New People's Army, ilang gilauman ang hinahinay ng mabungkag ang maong grupo. Sigun niining ang ilan na lang gibantayan karon maong pagdaghan sa mga kaso sa vehicular accident, pipila ka mga kaso sa shooting incident, ingon man ang pagtaas sa mga rape cases dinhi sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. PhilPost Holo patuloy ang pamamahagi ng National ID sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Iuus-us na sina Philippine Postal Corporation at PhilPost na binaybayan sila lupa sug in pagtukbal si National ID card. Ha mga raaya taduay-duay nga bahagi sina paghula hasupahi kapara na masamutini inagyatusan ngayon National ID sina Regional Office sa Zamboanga pa PhilPost ta Hulo apabila mati muslim na hikahatod inakakapin mga ID. Habay tahi PhilPost Hulo Acting Postmaster Azgir Apay aun pabanghang po ngay bulawin National ID inwala pagkiyahatod sa pagtakaran pa sila hasambag si mga concerned barangay LGU bangko no sila kadihilan wakto pagkakaunahan nila intabang si mga ini hal si transportation atawa akaran paygay maguntas load i mga kauman aming paghaturan nila sin ID biyanan sina siyasi pandami iman singkay banan pa hakira-kira mabut na pa labili mga ibu physical ID card in kihatod nila dahil hapit siya unom sampay papit siyang putagunom sinabulan yan May hulat-hulat tinakura sina PhilPost Holo tabangan sila si mga LGU ini hasupaya kaulinan na si mga raayat nila in ID aming maluway na tiyatakaran hasupaya nila mausal na hauno na transaction kakunhan nila. Dahil ha RP Holo ini Fatma Adiligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.